sa official 200,000. Tumawag mo si Milan, 400,000. Kanino bibigay mga kasama? Sa 200 o sa 400? Sa 400, siyempre. Kaya wala napatali naman yan dito. Kaya we do not, and I cannot accept it na kami ay mga informal settlers. And one thing more, gentlemen, even President Ramos said, declare yung ating anti-squatting law. No Filipino should be ever put a squatter in his own homeland. At pinapaalala ko rin po mga kasamahan ko, hindi mo tayo ako, hindi man ako nag-aral ng para. Kung tingnan mo mga kasama, kung ano sinabi natin, makikipaglayan tayo in a very peaceful means. Mawalan po ba? Okay, itutuloy ko lang yung akin. Ayon din naman sa batas, meron din mo tayo tinatawag na ordinary acquisitive restriction and extraordinary restrictive acquisitive restriction. Yung ordinary restriction is 10 years if you have ordinary declaration after 10 years, pwede nang patitulungan yan. But the law also states that if an individual or a family had a vote to a place owned by the government uninterruptedly, tuloy-tuloy lang ang pagtira niya. Meron na siyang konting right or certain right established over that property. Yun ang tinatawag na extraordinary acquisitive restriction. Kaya po kami narito. Kaya ito mga masamang narito, nagigirahan po. At in fact, noon ang mga panahon na ito nga, wala pang order ito, pero this is way back 1986 ba? When I was appointed by the command as the officer in charge dito. At ang katunayan dito, kami narito, kami ang frontline defender ng command. Noon ang panahon na marami na kami natin dito, criminal elements, i-report ko namin ito eh. Meron din yung mga leftists. Kami ang frontline defender nyo dito. We are not your enemy. So please, I pray to you gentlemen that please come into a decision that will favor ito maliit na imam sa akin. Ating open forum, gusto ko muna pong ipakilala at presensya ng ating Regional Chief ng Legal Office, Police Colonel J.D. Atienza. I-acknowledge din po natin ang pagdating ng ating konsihal Juan Carlo Bautista. Ito siya. At ang konsihal po natin na konsihal Manuel P. Cecilio nandito sa mga side. Okay? So, ito na po yung pinakailihintay. Yung question and answer. Sino po yung naman tatanong? Para po, isa-isa po ang Tatanong ako. ang siyempre, ang unahin po natin yung presidente ng Campus Century Neighborhood Association. Next order. Isang oras. Next order for moving forward. Maraming salamat po, ginawang na sa iyo pagpapalakot sa kapatid at pagpapakilala mo. Papakilala rin ako sa ating mga kalaman ng mga professors. Retired na ng Japan Francisco Calaan, 8 years sa PCO, and then 5 years sa PNP. Afterwards, dito ko na nakatira talaga sa ako ever since. Before and after the pandemic. Halinaw kasi kung nakikinig ko, sabi ko medyo nakapanguran pa sa namin mga tiga rito. Natin nagkagawa kami informal family settlements. Siguro po, kung ipapakita rin namin sa document kung hawak namin, not definitely that we are here, living inside here, na talagang nag-encroach illegally. At ang kawanan po, na marami rin dito nakatira,
na mga retirees. At kaya po kami napatira dito, meron naman ho gossip na the green light was given to us by the authority. Yun ang ating regional director o yung ating administrator. Meron po kami hawak na papel na nagpaalam po kami to construct while we are here serving while in the active service. Pinanbigyan po kami at aprobado po. May hawak po akong papel dito. Ibig sabihin, prima po yan. Inaprobado mo yan eh. Kaya hindi ko matanggap na family settler ako o yung iba pang naririto. At gusto ko rin magbibigay ng konting brief. Ano po? Bakit lumami dito ang mga civilians? Way back in the 70s when the camp was transferred to Lucena City. I was there with the intelligence group, the regional security unit po. Kinausap po namin ang camp commander. Sir, we will be backwards para baka mamaya pag-alis dito natin yung encroachment mangyari. Lucena pa. Pinalalaman po namin yan, eh, hindi po sila nagano eh, kaya naka-encroach po eh. Dito rin lang galing sa likuran, wala mo dun sa amin. Kaya naka-encroach po. Sino po yung naka-encroach na sinasabi? Those are victims of Mount Pinatubo. Those are victims who were displaced dito sa mga along the rivers na inalis doon. Hindi yun, kaya inalis. Kaya po dito nakapasok po sila. Ano po? Hindi mo naniwala rin sa akin. Ano pa po? Bakit po napapasok itong mga kasama namin iba rito? Halimbawa, hindi ko na ang bahay ko. Halimbawa po, dito mo ganagay pa kayo. Galing sa doon. Zero balance na ako ako eh. Ano po? Dahil pagkakagawa ng bahay namin. I got now, zero balance with outside. Continuous po yan. Ngayon, bakit po sila nagkaroon ng bahay? Ipag-ibig ko eh. Pinag-ibig ko ng 600,000 eh. Colonel Melvin G. Napiloy para sa kanya welcome remarks. Dahil po may appointment po ng ating chairman, si Vice Chairman po ang magbibigay sa atin ng kaunting pananalita. Yes, dyan. Magandang hapon po sa inyo lahat. First time ko pumunta dito. Kasi nasa isang ko ako dito nung nakaraang video. So, inaalam ko to. Pero, kasi ganyan po, alam naman natin na kami po nasa kapulisan. Ang gusto namin sa inyo ay iligtas kayo. At umaasa po kayo dito na walang mangyayari na sakitan o ang gagawin namin dito is kapayapaan ang gusto namin ipigilan dito. Kaya nandito po yung si Kapitanin at yung LGD po ng Kalamba para ito ay mapag-usapan, mahanapan ito ng magandang solusyon na lahat ay solusyon na ito ay nakakapat at legal at lahat po ay magiging masaya. Hanapin ko namin yung patutunguhan dito. So, sa Ano inyo lang nga lahat, yan, sa pagdalo din ninyo dito ngayon at magandang hapon po sa ating lahat. Ano lang yan? Maraming salamat, Sir. Answer. Nasa kita pero kung paligid ito, may mga barel. Ang susunod. Saglit lang po, i-acknowledge po natin ang sangguniang barangay ng Mayapa, yung ating mga konsihal na naririto si Konsihal Buchoy Perez. Ayun po siya. Nakilala ko yung Dapat po natin lagi ang ating mga konsihal at ang ating pong konsihal na namamahala sa peace and order, si Konsihal Shelby Torres. Ayun po. At ang ating pong konsihal para sa ating infrastructure development ay si Konsihal Tingot Di Mayuga. Sige po, ayan po sila. Maraming salamat po.